Okay, ito po mula ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At bumabati sa inyo ng masaganang bagong taon, nakalipas ng Pasko. Okay, ngayon ay December 30. At hangad ko ang maging masaganang taon na 2025 nating sasalubungin. Okay, at bago ako bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Anita Merced. Okay, anong gagawin kung mahirap ikasa ang pistulang Norinco? Okay, in general na, gawin na nating basta pistol. Okay, yan, at magpapasalamat lang ako sa ating 38,700 plus na mga subscribers. Lalo tigito sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat ginawa natin ang ating YouTube channel para sa mga ating mga beneficiaries na mga 6 na mga estudyante na ating mga tinutulungan. Wala pa akong YouTube channel, ako ay tumutulong na sa mga single parent na may anak na gustong makapag-aral. Ngayon gumawa ko ng YouTube channel para madagdagan. Ngayon sila ay 6 na. At bagaman maliit pang kinikita ng ating YouTube channel, 5,000 lang isang buwan, ay ang ating allowance sa bawat estudyante ay 1,000 isang linggo. So kada linggo ay 6,000 ang ating tinutulong sa kanila. Pero nagpapasalamat naman ako at maganda naman ang kinikita ko dito sa aming kumpanya. Okay, at maraming salamat din do sa mga nagpapadala dito sa ating GCash number. Yan po yung GCash number na yan. Yan po ay aking anak na tresurera ko. Huwag po kayong tumawag dyan para magtanong ng mga pinagbibiling baril. Okay, yan po ay para dun sa mga gustong tumulong sa ating mga beneficiary na mga bata. Okay, at pasasalamatan lamang natin yung ating mga sponsor sa panguna ni Alfredo Isidro or Dosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jobel Platon ng Riyadh, Saudi Arabia, at kay Ombet ng Kia Motors. Okay, salamat din kay si Ombet ay dito rin sa Kuwait. Si Anthony Evangelista ng Pasay, kay Conrado Ulilay Leo, kay Junar Diaz, at kay Adrian. Ayaw niya magpakilala, tawagin na lang natin Adrian. Okay, at pupuntahan na natin yung katanungan ni Anita Merced. Okay, parang babae. So, binigyan natin ito ng pansin. Okay, ang mga babae nahihirapan magkasa ng pistol. So, tuturuan natin sila kung paano magkasa. Unang-una, lalo yung mga 1911, ay may up. Ang standard kasi na recoil spring yan, kaya pakikita ko sa inyo yung recoil spring, ay 16 pounds. Okay, yung iba, nagpapalit ng 14, 12, depende sa lakas ng bala. Okay, may video na tayo niyan, hindi ko na papaliwanag sa inyo. Kung malakas ang bala ninyo, 16 pounds, yung mga factory load. At kung yung mga may reloader naman, medyo mahina ang gusto nila, nagpapalit siya ng 14 pounds o 12 pounds kung naglalagay sila ng mga compensator. May video na rin tayo niyan, bakit naglalagay ng compensator. Panoorin na lamang ninyo. Okay, so yun ang isa na paraan para gumaan ikasa. Okay, ang isa pa. Ang isa pang paraan para gumaan pagkasa ay nagpapalit din sila ng mainspring. Okay, ito yung mainspring na ang standard ay 23 pounds. Okay, ang mainspring ay itong nandito sa hammer, ito. Kasi nga, check muna natin ito may bala. Okay, empty. So kasi nga, pag kinasa mo yan, siyempre itutumban niya itong hammer. Pag matigas ang hammer, matigas din yan ikasa. Okay? So kaya yung mga shooter ay nagpapalit ng 18 or 19 pounds. May nabibili naman yan. So, yan, ito pa rin ang isang matigas, dahilan matigas ikasa.
Pero pag kayo ay nagpalit ng mga 18 pounds o 19 pounds, ay advice ko ang gamitin ninyong primer, o kung bibili kayo ng bala ay ang sabihin ninyo ay yung light primer. Light primer. Kasi may light primer at may hard primer. Pag hard, para siguradong puputok kung kayo ay nagpalit nitong mainspring. Okay? Alam naman niya ng mga binibilhan ng bala at alam din niya ng mga nagre-reload. Okay, light primer kung magpapalit kayo para siguradong puputok. Kasi baka magpalit kayo nito, hard primer ang ginamit ninyo, baka mag-malfunction, minsan puputok, minsan hindi. Okay, so maliwanag. At ngayon, kung nahihirapan pa kayong pumutok, magkasa, itinuro ko yung quick draw from the bag. Ang quick draw from the bag na tinuro ko ay dito ang hawak ng baril, ito ang magbubukas na zipper, ito ang kukuha ng baril, at pag hawak na ganyan at tutok ay sabay kasa. Okay, maraming nambabas dyan, yan po ay pinapractice, hindi po yan basta ginagawa. Kung hindi kayo praktisado, wag ninyong gawin yan. Okay, so, mahirap ikasa. Okay, yung iba, ang ginagawa, nakahapkak. Nakahapkak, para nga naman madali nang ikasa. Pero kung may chamber load yan, mag-ingat din kayo dahil kahit yan ay nakahapkak, minsan ay puputok din yan, lalo kung light primer ang inyong bala. Minsan ay puputok din yan. Kasi may mga na hindi yan na-i-shape. Hindi yan na-i-shape pag nakahapkak lang. Mag-shape lang yan pagka yan ay nakapulkak. Okay? Yan, ganyan. Kamukha niyan. So, ano ang problema naman pag yan ay nakahapkak at may chamber load? May mga pistol na pag napatukod ito ay nag-hammer down, biglang pumuputok. So, kaya yun ang isang hindi ko rin tinuturo. Nasa sa inyo na yan kung ganyan kayo Pero tip lang yun sa akin, baka pumutok. Okay? Minsan mapatukod ito, ay pumuputok din yan. At ang isa pa, kahit yan ay nakahapkak, minsan pumuputok yan pag nakalabit. So, ingat lamang. Hindi ko pinagbabawal, pero sinasabi ko, safety first. Okay, so, ang ginagawa ko ay para madaling ikasa, naka-insert ang magazine. Okay, walang bala naman to. Naka-insert ang magazine at naka-pulkak. Madali na yung ikasa. Okay, madali na yung ikasa. Kasi nga, wala ka nang itutumbang, hindi na ito pabigat. Hindi na pabigat ito. So yun, ganun ang ginagawa ko. O di kaya, kung gusto naman ninyong naka-hammer down yan, ay dagdag trabaho pa. Ipulkak ninyo, saka pa ninyo ikakasa. So, kung mabilisan, ay baka maunahan. So, ang ginagawa ko na lang dyan, no chamber load, insert magazine, hawak sa slide, bukas ng zipper, kuha ang baril, hawak sa slide, sabay, kasa, putok. So, yan ang ginagawa ko. So, ang sabi ko nga, kung gagawin ninyo yung aking turo na yun, ay dapat nagpa-practice kayo. Binabas ako doon, pero kasi ang alam nila ay chamber load, okay, wala namang problema sa akin kung yun ang inyong kinasanayan eh. Ang sa akin lang ay presence of mind, practice, muscle memory, hindi kayo magraratel kung kinakailangan ninyong mag-draw. Okay? At pwede kayong subukan din ninyo sa practice na pwede kayong sumabay sa may chamber load kung kayo ay alerto, mabilis ang inyong reflexes, pero kung mahina ang reflexes ninyo ay kung ano yung inyong kinasanayan. Ako ngayon nagbibigay lamang ng tip. Mga tips na pwede ninyong gawin, pwede ninyong hindi gawin, nasa sa inyo na yun. So ayan ang aking advice para mag-anikasa, ipulkak ninyo. Hindi na ito magiging pabigat itong spring. Andiyan na yan eh. At saka isa pa, ipapalis ninyo ito. Ito ipapalis ninyo. Huwag naman niyo susubrahan. Kasi hindi man yan hindi yan kakagat sa sir pag sinubrahan niyo.
kikinisin ninyo ito, alsin ninyo yung pinakang kanto, parang medyo iraround ninyo to para madulas yung pag-atras niya. Okay, so yun ang aking tip para mabilis ikasa. Ngayon, kung meron pa kayong nalalaman na iba, hindi naman ako eksperto na sinasabi ko sa inyo na alam ko na lahat. At kasi pag ako'y gumagawa ng mga videos, pag nabasa ko yan, diretso yan, gagawin ko ng video, yung inyong mga tanong. So, maaring may nakalimutan ako, maaring may idadagdag pa kayo. Welcome kayo sa aking YouTube channel. Basta wag lamang yung below the belt. Kung mag-comment kayo, sir, wala akong naintindihan, hindi ko na problema yon. May nag-comment na kayo, wala akong naintindihan sa mga video mo, problema ko na yun, kung wala ka naintindihan. Wag lamang yung sasabihin na, tumigil ka na, pamali-mali sinasabi mo. May nag-comment sa akin ng gano'n. So, medyo below the belt yun. YouTube channel ko ito eh. Kung ayaw mong manood, para kang nakikikain sa sarili kong bahay. Pagkatapos, nagdala ka ng pagkain, nabusog ka na, pagkatapos ay mapipintasan mo pa yung putahe. May mga ganun kasi mga Pilipino. Okay, wala namang problema sa akin. Kung ano, ang mahalaga sa akin, yung mga comment ninyo na napakaganda. Na maraming natututo, marami ang nakakagusto, at yun ang nagbibigay sa akin ng kung marami ang nagsasabi ng ganun, di hinto na tayo. Pero thank you sa inyo, hindi ko kayo may isa. At babasahin ko lamang yung may mga bago kasing community spotlight. Weekly highlight of your most engaged audience members, including your top members. Okay, si Chinchin Gutierrez, hindi nawawala, 100 ang kanyang engagement. Si Bong De Leon, 3 lang ang kanyang engagement. Si Son Angelo, 63 ang kanyang engagement. Si Lord Williams, 8 ang kanyang engagement. Si Rinaldo Arasinio ay 67 ang kanyang engagement. Okay, thank you very much sa inyo. Huwag kayong mag-alala, mapapasama rin kayo dyan. Yan ay random na ginagawa ng YouTube. Yan lang ang binabasa ko kasi kung pagbibigyan ko kayong lahat, hindi tayo matatapos. Yan lang ang nandyan dyan sa ating community spotlight. So ayan, at gusto ko ring i-shout out yung mga bagong member ng ating bagong subscribers. Si Jocelyn Hapinan ng San Mateo Rizal. Okay, binabati ko na rin yung presidente natin ng Batch 1, si Greg Certeza, kasi nalala ko parang taga San Mateo Rizal din yan. Okay, shout out sa iyo, Greg Certeza, presidente ng ating Batch 1. At ganyan din shout out din kay do sa mga bago nating subscribers, si Amy Baltero ng Caloocan. Ayan, yung mga bago natin. Okay, welcome kayo sa ating YouTube channel. At mag-comment lang kayo. At bibigyan natin ng pansin yan sa abot ng ating maliit na kaalaman. Okay, thank you very much sa inyo. Hanggang sa muli, sa panibagong taon, sana dumami pa tayo. At please like and share yung ating mga videos para marami pang mga Pilipino na matulungan natin. Wala namang nagtuturo na Pilipino akong alam at sumasagot sa mga katanungan ninyo. Kaya pinipilit kong mai-share sa inyo yung aking malit na kaalaman. At sana makatulong ito. At ako na may natutuwa na marami namang nag-appreciate sa ating YouTube channel. Okay. At hanggang dito na lamang. God bless us all. Hanggang sa muli nating videos. Thank you very much.